Musta? May bagong malupit na anime tayo ngayon. Like at subscribe ka na rin para lagi kang bida sa kwentuhan ng barkada nyo, at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang pangmalakasang flashback na nga ang pinakita kung saan naganap 3 years ago sa isang isla, kung saan kinalaban ng mga tinaguriang hunters ang lupon ng mga dambuhalang langgam. Ngunit sa kasamaang palad ay matindi ang puwersa ng nasabing mga halimaw na siya nang ang kinasawi ng ilan sa mga hunter. Hanggang sa bigla na nga dumating sa eksena ang panibagong grupo ng hunters na kabilang na si Kuya Healer na nagngangalang Byunggo na agad tinugunan ang mga sugat ng isa sa mga nakaligtas na hunters, ang pangmalakasang Sakuragi ng grupo na nagngangalang Yuno, at ang Malathor sa paganap na kuryente na pinakilalang si Yansuk, na lubos kinatuwa na nga ng mga sugatang hunters at nandirito na nga raw ang mga S-rank hunters. Isang dambuhalang puting langgam na nga ang sumalpot mula sa kung saan, na ayon sa mga S-rank hunters ay maaring leader ng mga nasupil nilang pulang langgam, dahil nga dito ay ipinaubaya na nila ang mga sugatang hunters kay Byunggo habang sila Yuno at Yansuk naman ay rekta binanata na nga ang dambuhalang langgam. Nakalaunan nga sa kabila ng lakas ng kaharap na antek ay nagawang talunin ng mga S-rank hunters. Nako, mukhang mali tayo boy, di pa yun leader, ika na nga lang ni Yansuk nang makita ang pagdating ng sandamakmak na mga puting langgam. Eddie more enemy mas happy, banat naman nga ni Yuno na mala Super Saiyan na nag-flex ng muscles niya. Samantala, sa isang banda ng isla ay pinakita naman itong si Boy Labo, na pinakilalang si Mr. Choi kasama ang ilan pa sa mga hunters. Na nagpasikat na nga rin ng kanyang mga paapoy-apoy na siya nang ang binato nito sa grupo ng mga halimaw na langgam na papunta sa kanila. Ngunit matindi talaga ang rasa ng mga langgam na ito at di man lang nagalusan ang mga puting langgam at tanging mga pulang langgam lamang ang nadala niya, sabay lusob na rin ng kanyang mga kasamahang hunters. Isang dekada na nga raw ang nakakaraan simula nung bigla na lamang nagsilutangan ang mga portals na nagkokonekta sa mundo sa ibang dimensyon, kung saan laman ang samet-saring mga halimaw at magical beast. Sa kasamaang palad ay wa-epek dito ang mga baril o anumang sandata ng sangkatauhan at tanging mga awakened lamang na may mga espesyal na abilidad ang kayang makalaban sa mga ito, na tinaguriang hunters. S-rank bilang pinakamalakas hanggang sa A-rank na pinakamahina, at once awakened na nga raw, kahit todo tumblang kapakaka-grind ay wala nang ay lalakas pa ang nakagisnan mong abilidad. At ayun na nga, balik sa kasalukuyan 3 years later noong mga kaganapan kanina, isang portal ang pinakita, sabay pinakilala itong si Mr. Kim at tropa nitong si Mr. Park, na balik sa pag-raid at buntis daw ang asawa niya. Ayon naman kay Mr. Kim ay solve ang problema nito sa pera kung sakaling maging matagumpay ang kanilang raid mission. Tila natigilan naman ang lahat ng dumating na at pinakilala ang ating bida, na si Jin Woo-sung. Nalubos pinagtaka na nga ni Mr. Park at kung malakas daw ba ang bagong dating na binata dahil binabati ito ng lahat. Natawa naman si Mr. Kim at kabaliktaran daw ito ng sinabi ni Mr. Park, at ang binatang nasa kanilang harap ay ang tinaguriang pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan, na maging sa mga A-rank dungeons ay nagkakade-ospital pa. At since nandirito nga raw ito ay nangangahulugan na madali lamang ang dungeon na kanilang tatahakin. Samantala, buntong hininga na nga lang ang bida natin sa kabila ng mga narinig nito, ngunit wala naman daw siyang magagawa dahil totoo naman, hanggang sa nagulat na nga ito ng kumustahin ng isang dalaga na nagngangalang Juhi. Sa Smeriasep naman Jinwoo injured ka na naman, galit na pagsalubong na nga sa kanya ng dalaga. Malayo naman daw sa bituka kaya huwag na masyado mag-alala itong si Juhi, sabay kwento na nga ang binata na wala raw kasi silang healer sa nakaraang raid nito. Nabwisit na nga itong dalaga at dapat daw may healer sila palagi ngunit kinontra na naman ng binata at sadyang mahina lang daw talaga kasi siya, tsaka sanay naman na daw siya kaya huwag na itong masyadong ma-high blood. Kalaunan ay nagpresente na nga itong pinakilalang si Song Chiol bilang kanilang captain sa magaganap na raid, na malugod na sinang-ayunan na nga ng ibang hunters since ito raw ang pinakamataas ang rank sa kanila. Sa kanilang pagpasok ay nagpahabol pa nga ng pagbiro itong si Mr. Kim at huwag nga raw lalayo sa kanila ang binata kung ayaw nitong ma-injure na naman. Habang itong si Jinwoo naman ay lubos nag-aalala at simpleng kutsilyo lamang ang dala, at ito nga lang daw ang abot ng budget niya, na mas okay na rin daw kaysa wala. Sa kanilang pagpasok ay napalaban na nga agad sila Jinwoo, na tuwang-tuwa sa nakuha nitong magic gem mula sa mga goblin. Ngunit sa kasamaang palad ay bumigay ang daladala nitong kutsilyo kaya ayon nadali ng isa sa mga goblin.
Agad tinugunan na nga ni Juhi ang mga sugat nito bilang kanilang healer, habang ang iba ay busy lahat sa pakikipaglaban sa mga nakasagupang goblins. Samantala, may sensinang usapan naman ang hatid ng dalawang ito at nitanda na pinakilalang si President Go, ukol sa napagmitingan nila ng gobyerno nila, na dinedemand sa kanila ang patuloy na pagsupply ng mga nakukuha nila sa mga dungeon, na ayon kay President Go ay okay lang naman dahil dito sila kumikita. Gamit nga raw ang mga magic gems na nakukuha nila sa mga magic beasts ay nakakagawa sila ng malalakas na sandata na pansupil sa mga nasabing halimaw. Kasama na rin ang mga mana crystals bagamat di kasing effective ng mga magic gems pagdating sa paggawa ng mga sandata. Dito na nga nabahala si President Go dahil nais ng gobyerno nila na gamitin ang mga nabanggit na gems at crystals para sa panibagong source ng enerhiya at mag-generate ng elektrisidad gamit ang mga ito. Balik kila Jinwoo naman, nagawa na ngang matalo ng kanyang mga kasamahan ang mga nakaharap na halimaw sa dungeon. Samantalang itong si Juhi naman ay lubos ang pag-aalala sa kanya at lagi na nga lang daw siya napapahamak, na siya ring nagpaisip sa ating bida dahil sa buhis buhay na siya lahat-lahat ay kakarampot na rank magic gem lamang ang nakuha niya. Hoy, may kuweba rito, pagtawag na nga sa kanila ng isa sa mga kasamahan nila at may nakitang isa pang kuweba sa loob ng dungeon. Dito na nga sinabi ni Mr. Song na usually sa mga sitwasyon na ganito ay dapat i-report muna nila sa Hunters Association at maghintay sa mga susunod na utos, ngunit agad kinontra nila Mr. Kim at Park, at di-rank dungeon lang naman daw ito, tsaka buntis daw asawa ni Mr. Park, kakarampot na nga lang daw ang loots nila ay mababawasan pa kung sakaling may mga makisawsaw pa sa kanilang ibang hunter, ika na nga ng mga swap-ang na hunters. Gets ko kayo, pero delikado parent at di natin alam ang kaakibat na panganib nito, ribat naman ni Mr. Song, na kilaunay dinaan na lamang sa pagboto ang diskosyan nila. 6 ang gusto pumunta, 6 rin ang ayaw tumuloy, at since si Jinwoo na lamang ang di bumoboto ay dito na nga nakadepende kung tutuloy sila o hindi. Bagamat natatakot ay mas nang ibabaw ang pangangailangan nito at nasa ospital raw kasi ang kanyang nanay, tas magko-college pa kapatid niya, kaya kailangan niya raw ang pera. So ayun o ang bida natin. Samantala somewhere sa kung saan, ay ipinakita naman itong si Mr. Choi kausap ang kanyang alip Ores, na nagre-recruit ng mga panibagong hunters para sa kanilang guild, ngunit mukhang mahihirapan na nga raw sila makahanap ng mas malakas pa sa talent nilang si Cha Hae-in, sabay pinakita ang isang dalaga na atap ang atao na hinarap ang riding in tandem sa kung saan. Binasek nga lang nito ang pagkuha ng ninakaw na bag ng mga kawatan. Ngunit dahil sa patamblang naganap nito ay natanggal ang sombrero nito, at nakilala ng mga tao, ang S-rank hunter na si Cha Hae-in, sabay sibat ng mock honor ng mga tagahanga niyang persons. Sorry, todo sorry na nga itong si Jinwoo kay Juhi at dahil nga raw sa boto niya ay napilitan tuloy itong dalaga na sumama pa, at sana okay lang daw ito. Anong okay, mukha ba ako okay, kanina mamatay mete ka na tas ang lakas ng loob mong tumuloy pa? Try mo tanungin utak mo kung okay lang ba yan, pagkabwisit na nga sa kanya ng B-rank hunter na si Juhi. Abat kilaunay biglang kabig na nga si ate at sinabing kung talagang gustong humingi ng tawad ng binata ay i-library na nga lang daw siya nito next time, na kinagulat na nga ni Jinwoo. Natigilan na nga sila ng isang dambuhalang pintuang sa kanila ay bumungad at ngayon nga lang daw sila nakakita ng ganito. Bida-bida na naman nga itong si Mr. Kim at nandito na nga raw sila at di pwedeng umuwi silang wala man lang napala, at dito rekta na nga nilang pinasok ang kakaibang kwarto, kung saan sumalubong na nga sa kanila at lubos pinagtaka ang mga dambuhalang estatwa na laman ng nasabing silid, lalo na ang nasa gitna na lubhang kakaiba at pinakamalaki sa lahat. Pumukaw na nga sa atensyon nila ang isang plake, na nagsasaad ng mga kasulatan, The Commandments of the Kartenen Temple. First, worship the God. Second, praise the God. Habang binabasa ni Mr. Song ang mga commandments ay kinalabit naman ni Juhi itong si Jinwoo at nakita raw nitong gumalaw ang mata ng estatwa, hanggang sa magulat na nga silang lahat nang biglang magsara ang pintong kanilang pinasukan kanina. Galit na nga si kuya at ito na nga raw ba ang sinasabi niya, kaya ayaw niya sana sumama. Sa kanila na nga raw lahat ng makukuhang loot at uuwi na siya. Ngunit di pa man natutulak ang pinto ay namaalam na nga ito sa earth at sumalangit nang atikihin ng isa sa mga estatwa. Ano pa nga ba at takot na ang bomb alert sa buong kwarto, yan kasi mga swap-ang at bobo. Maging ang bida natin ay di na makagalaw sa takot, sabay tinitigan ang estatwa sa dulong nakakakilabot, at sa gulat nito nang titigan siya ng estatwa ay napa-flashback ng buong journey niya sa buhay,
At sa tanan nga raw ng mga napagdaanan niyang paghihirap at kasawian sa mga raids, na bagamat low-level raids ay buhis-buhay na para sa kanya, paulit-ulit habang siya ay nakaobserba lamang sa paligid, tinitignan ang bawat mga sitwasyon na pwede siyang sumingit, ay sa kung di malamang dahilan ay tila instinct na napasigaw na dumapang araw ang lahat, at siyang tunay nga ay bigla na lamang bomb iron ng atake ang dambuhalang estatwa gamit ang malalaser nitong mata. Di may pintang mga mukha at todo-todong takot na nga ang nadama ng lahat, at paano raw ba sila napunta sa paisting sitwasyon na ito? Hi, sa wakas na tuloy na anime ng Solo Leveling, simpleng like at subscribe nyo lang po sapat na. Plus may chance pa kayo manalo ng 1K twice a month po yan guys. Like, subscribe, comment and share yan lang po gagawin. Salamat, mwah!